Pagkatapos nilang maupo ay tinanong ni Kunan ang iba kung alam ba nila kung bakit biglang gumawa ng malaking gulo si Lyle kanina, kahit wala namang malinaw na dahilan at sinabi ni Mira na malamang ay para pigilan siya at si Lyle ay ang ika-6 na prinsipe habang siya naman ang ika-9 na prinsesa, kaya mas mababa ang ranggo niya sa royal hierarchy. Subalit dahil kasintahan siya ni Kunan na isang salamangkero na may hero scar, mas mataas ang kanyang katayuan pagdating sa status at malamang ay nakakaramdam ng banta si Lyle sa posibilidad na malalampasan siya ni Mira sa hierarchy, kaya sinusubukan niyang ipakita ang kanyang dominasyon. Gayunpaman ay hindi naman daw siya likas na masamang tao at medyo nakaramdam si Kunan na baka nasobrahan siya sa ginawa niya kanina, kaya naisip niyang humingi ng paumanhin ngunit agad itong tinutulan ng iba at sinabi nilang deserve ni Lyle ang nangyari matapos ang ipinakita niyang asal ngayong araw. Lumipas ang panahon at pagbalik nila sa bahay ay sinimulan ni Kunan na pag-aralan kung paano baguhin ang tekstura ng yelo, upang magmukha at maramdaman itong parang ibang bagay, sa pagkakataong ito ay ginawa niyang parang mansanas ang pakiramdam ng yelo. Humanga ang kanyang guro ngunit sinabi rin nito na dapat pa niyang subukang maramdaman ang mas marami pang bagay, upang magamit niya ang iba't ibang tekstura at di nagtagal ay dumating ang araw ng final exam at pagdating nila sa paaralan, napansin ni Iksho na madalas hawakan ni Kunan ang kabayo kamakailan. Tinanong niya kung ano ang dahilan nito at sinabi ni Kunan na kumukuha lang siya ng mga sample, ngunit hindi maintindihan ni Iksho kung ano ang ibig niyang sabihin at makalipas ang ilang sandali, dumating si Mira upang batiin si Kunan. Binanggit ni Kunan na mamimiss niya ang palagi ang pakikipag-usap sa kanya sa paaralan dahil iyon na ang huling araw niya roon, ngunit pinaalalahanan siya ni Mira na buo pa ang araw na naghihintay sa kanila, kaya wala pang dahilan para magpaalam agad. Sabay-sabay silang pumasok sa exam room at nasabik si Kunan dahil ito ang unang beses na makakapasok siya sa isang klase kasama ang ibang mga estudyante, ngunit mamimiss din niya ang mga pribadong oras na dati niyang kasama si Professor Cass tuwing kumukuha siya ng mga pagsusulit. Giit ni Cass na patuloy pa rin niya siyang bantayan kahit may iba ng estudyante sa silid. Napansin naman ni Iksho na tila naging malapit na talaga sina Kunan at Cass at ipinaliwanag ni Kunan na natural lang iyon, dahil marami siyang natutunan tungkol kay Cass sa kanilang mga pag-uusap habang nagtetest siya. Tulad na lamang ng dahilan kung bakit siya naging guro roon dahil may crush siya sa isa sa mga lalaking nag-apply sa posisyon, ngunit bumagsak ang lalaki at si Cass ang pumasa kaya't hindi niya alam ang gagawin at nagpa siya na lang na magpatuloy sa pagtuturo. Sa tingin ng iba ay maganda na magkasundo sina Kunan at Professor Cass, ngunit medyo kakaiba rin na ibinubuhos niya ang tungkol sa kanyang love life sa isang bata at maya-maya, nilapitan sila ng ilan sa mga kaklase at hiniling kina Iksho at Mira na ipakilala sila kay Kunan dahil wala pa silang pagkakataong makausap siya noon. Dahil diretsahan sila ay formal na nagpakilala si Kunan at sa totoo lang, medyo nag-aalala siya dati dahil wala ni isa mang lumalapit sa kanya kapag kasama niya sina Iksho at Mira, kaya akala niya ay wala talaga silang mga kaibigan. Ipinaliwanag ni Mira na umiwas lang ang kanyang mga kaibigan dahil sinabi niyang nais niyang maglaan ng oras kay Kunan nang walang istorbo. Nakaramdam ng ginhawa si Kunan nang marinig iyon dahil hindi niya alam ang gagawin kung sakaling mga loner pala sina Mira o Iksho. Gayunpaman sa kanyang sarili ay ayos lang sa kanya ang mag-isa o walang kaibigan, kaya hindi naman iyon gaanong nakakaabala para sa kanya at makalipas ang ilang sandali ay magsisimula na sana ang exam, ngunit si Lyle ay nasa labas pa rin ng hallway at nakatingin sa bintana at nagpapanggap na cool at misteryoso. Sinabi ng kanyang mga alalay na magsisimula na ang final exam ngunit sagot ni Lyle ay masyado raw siyang mahalaga para mag-alala sa ganoong bagay, kaso pinaalalahanan siya ng mga ito na uulit siya ng taon kapag hindi siya pumasok sa exam kaya't wala siyang magawa kundi sumunod. Samantala sa loob ng silid-aralan ay abala si Kunan sa paghipo sa isang kalapati malapit sa bintana nang ipahayag ni Cass na magsisimula na ang pagsusulit, kaya dapat nang umupo ang lahat sa kani-kanilang upuan at sinabi ni Mira na may itinabi siyang upuan sa tabi niya para kay Kunan. Ngunit bago pa niya matanggap ang alok, biglang pumagitna si Lyle sa kanilang dalawa at tinitigan si Kunan ng masama at hindi makasingit si Iksho. Ngunit naalala niyang may narinig siyang ilang kasambahay ng palasyo na nag-uusap kung gaano kadalas magkamali si Lyle. Hindi lang nila iyon sinasabi sa harap niya dahil miyembro pa rin siya ng pamilya ng hari. Ang dahilan kung bakit madalas magwala at laging nagagalit si Lyle ay dahil alam niyang kahit nagpapakita ng respeto ang mga tao sa kanya, malamang ay pinagtatawanan siya ng mga ito sa likod niya.
Habang nasa gitna siya ng mga iniisip ay biglang hinawakan ni Kunan ang kanyang kamay at formal na nagpakilala. Nabigla si Lyle at sinabing hindi siya nagbigay ng pahintulot na hawakan siya ni Kunan subalit pinaalalahanan siya ni Kunan na magiging magbayaw sila balang araw, kaya dapat na silang magkakilala. Sinimulan niyang kapain ang kamay ni Lyle at mula sa tekstura ng balat nito ay nasabi ni Kunan na siguradong gwapo ang mukha ni Lyle. Magandang papuri iyon ngunit bihira makatanggap si Lyle ng tunay na papuri kaya't hindi niya alam kung paano tumugon. Lumingon siya kay Mira at tinanong kung may mali ba kay Kunan. Natawa si Mira sa buong pangyayari at pati na rin ang lahat ng nasa klase, kaya nagsimula silang tumawa at noong una ay inakala ni Lyle na siya ang pinagtatawanan nila, ngunit ipinaliwanag ni Mira na tumatawa sila dahil iyon ang unang beses na nakita nilang ganoon kailang si Lyle. Itinanggi ni Lyle na naiilang siya at inutusan si Kunan na bitawan na ang kanyang kamay, ngunit humawak pa si Kunan ng ilang segundo at sinabi ring malakas at maganda ang tunog ng kanyang boses at sa simula, hindi gusto ni Lyle si Kunan at balak pa sana niyang maging masama rito upang ipakita ang kanyang dominasyon, ngunit ngayon ay hindi na siya sigurado kung paano tumugon. Tinawag ni Cass ang atensyon ng lahat at sinabi na umupo na ang lahat dahil magsisimula na ang pagsusulit at pagsapit ng hapon. Natapos ang exam at natapos na ring suriin ni Cass ang lahat ng papel at sinabi niya na iaanunsyo na niya ang mga resulta. Nagsimula siyang magsulat sa pisara at sabik na pinanood ng lahat ang lalabas na resulta, ngunit lumabas na lahat sila ay pumasa kaya't lahat ay makakagraduate at pagkatapos nito, sumakay na sina Kunan at Iksho sa karwahe pauwi at kumaway sa kanila ang lahat bilang pamamaalam. Sinabi ni Kunan na napakasaya ng araw na iyon at pabiro na iginiit niya kay Cass na kung naghahanap pa rin siya ng boyfriend, dapat niyang isaalang-alang si Iksho dahil single pa ito ngunit agad tumutol si Iksho at sinabing hindi siya pumayag doon, habang si Cass naman ay tila nagsimulang magsisi na nagkwento siya tungkol sa kanyang love life kay Kunan. Bukod doon ay marami ring natutunan si Lyle mula sa naging pakikisalamuhan niya kay Kunan at nagpasya siyang magsikap na maging mas mabait mula ngayon. Makalipas ang ilang araw ngayong nakapagtapos na si Kunan, nakatuon naman siya sa pag-aaral ng mga bagong mahika. Kasalukuyang sinusubok ni Jenny ang lahat ng kanyang natutunan at inutusan niya si Kunan na gumawa ng isang umiikot na bola ng tubig, hatiin ito sa 10 at lagyan ng magkakaibang kulay at tekstura ang bawat isa, na nagawa naman ni Kunan ng halos walang kahirap-hirap. Sinabi ni Jenny na mahusay ang ginawa niya. Ngunit binanggit ni Kunan na hindi pa siya natatapos dahil may naisip pa siyang mas advanced na paraan ng pag-customize, pagkatapos ay ginawa niyang isang kalapati ang isa sa mga bola na tubig at pinapalipad ito sa hangin. Hindi makapaniwala si Jenny sa kanyang nakita at napaluhod siya, dahil kahit ang mga bihasang water mage ay hindi kayang gawin ang ganoong bagay ng ganoon kadali. Kalaunan habang nagtsaa kasama si Kunan ay ipinaliwanag ni Jenny na may mahalaga siyang sasabihin sa kanya. Naintindihan ni Kunan ang ibig niyang sabihin kaya hiniling niya kay Aiko na bigyan sila ng kaunting pribadong oras at nang sila na lamang ang naiwan, binanggit ni Jenny kay Kunan na wala na talaga siyang maituturo pa sa kanya. Sa katunayan nitong mga nakaraang buwan ay kaunti na lamang ang naituturo niya, dahil ang tungkulin niya ay turuan lang siya ng basic o elementary magic ngunit sa puntong ito ay mas mahusay ng salamangkero si Kunan kaysa sa kanya, kaya't wala na raw dahilan para ipagpatuloy pa niya ang pagiging guro niya. Tumayo si Kunan at ipinabatid na isa talaga siyang mahusay na guro dahil labis niyang nagustuhan ang lahat ng kakaiba at desperado na maliliit na ideya na ginagawa niyang mga aral para sa kanya. Maaaring hindi siya kasing husay ng mga mas advanced na mage ngunit ang kanyang pananaw at paraan ng pagtuturo ay nagbigay kay Kunan ng bagong pag-asa sa buhay, at tunay niya itong pinahalagahan. Pinahalagahan ni Jenny ang sinabi niya dahil talaga namang pinaghirapan niya ang pag-iisip ng mga aral na iyon, at napapagod na rin siyang isipin pa ang mga susunod. Tinanong siya ni Kunan kung sinasabi ba niya ito dahil sa tingin niya ay hindi sulit ang sahod sa lahat ng hirap, at kung ganoon ay hihilingin niya sa kanyang ama na taasan ang sahod niya pero sinabi ni Jenny na kabaligtaran iyon. Nakokonsensya siya dahil nakakatanggap siya ng mataas na sahod kahit kaunti na lang ang nagagawa niya. Giit ni Kunan na sulit ang bawat sentimo ng kanyang mga aral ngunit sinabi ni Jenny na naabot na niya ang kanyang limitasyon. Wala na raw laman ang kanyang isip pagdating sa mga bagong ideya, kaya karapat-dapat si Kunan na magkaroon ng mas mahusay na salamangkero bilang guro kaysa sa kanya at nakiusap si Kunan kay Jenny na manatili, dahil gusto pa rin niyang siya ang maging guro niya sa mahika.
Subalit wala na talaga siyang maitutulong pa sa kanya sa puntong iyon at matapos magpaalam, umalis si Jenny sa mansyon at habang naglalakad palayo ay naisip niya na si Kunan ay walang duda na isang henyo, at panahon na lamang ang kailangan bago siya maging isa sa pinakamahuhusay na mage sa buong kontinente. Kaya gagawin niya ang lahat upang makasabay sa kanya sa pamamagitan ng pagsasanay ng sarili niyang mahika. Kinabukasan ng umaga ay ipinaalam ni Ixo kay Kunan na ang dati niyang academic tutor na si Miss Flora ay nagbitiw na rin sa tungkulin. Nagulat siya sa balita na iyon kaso may saysay din naman dahil natapos na niya ang kurikulum at nakapagtapos na siya sa Noble Academy kaya't hindi na niya kailangan ng tutor, gayunpaman ay nais pa rin sana ni Kunan na nakapagpaalam siya bago ito umalis, kaya nagpasya siyang sumulat na lamang ng isang liham ng pasasalamat. Sinabi ni Ixo na magandang ideya iyon pero habang ginagawa iyon ni Kunan, tinanong siya ni Ixo kung pwede niyang itanong kay Flora kung may kilala itong mga 20 taong gulang na single na lalaki na maaaring interesadong pakasalan siya. Nasaktan si Kunan sa ideya na gustong mag-asawa ni Ixo at iwan siya. Hindi naman daw niya intensyong masaktan si Kunan pero kailangan din niyang isipin ang sarili niyang kinabukasan at bukod pa rito, sigurado siyang magiging ayos lang si Kunan kahit mag-isa siya pero sinabi ni Kunan na hindi siya ayos. Kakaalis pa lang ni Jenny na ngayon naman ay nalaman niyang nagbitiw na rin si Flora at ngayon ay gusto na ring umalis ni Ixo, sa bilis ng mga pangyayari ay pakiramdam niya ay mawawalan na siya ng lahat ng kasama. Nang gabing iyon sa hapunan, binanggit ni Kunan sa kanyang ama na nagbitiw na si Jenny at sinabi nitong dapat siyang humanap ng isang master sorcerer kung nais pa niyang magpatuloy sa pag-aaral ng mahika. Sandaling nag-isip si Ixo at naalala ang isang chismis tungkol sa isang pambihirang royal sorcerer. Nakilala ng kanilang ina ang paglalarawan at tinanong si Ixo kung ang tinutukoy niya ay si Zanelfin, nakilala sa buong kabisera dahil sa napakalakas nitong kapangyarihan at sa kanyang magandang itsura at ayon sa kanya, perpekto raw itong kandidato bilang bagong magic teacher ni Kunan. Ngunit sinabi ng kanilang ama na may malaking problema sa planong iyon at hindi nila basta-basta maaaring kunin si Zo, bilang isang royal sorcerer ang tanging pwedeng mag-utos sa kanya ay ang hari at iba pang miyembro ng royal court. Bukod pa rito ay bihira siyang umalis sa royal castle at kahit ang makipagkita sa kanya ay mahigpit na kinokontrol, kaya napakaliit ng tsansang makuha siya bilang guro sa mahika. Gayunpaman sinabi ng ama na susubukan pa rin niyang kausapin ang hari upang tingnan kung may magagawa siya. Ilang sandali pa ay nakatanggap ang Grandmaster Mage sa Royal Castle ng isang ulat na nagsasabing, may isang batang salamangkero na nasa antas ng apprentice na humihiling na makapag-aral sa ilalim ng isa sa mga Royal Sorcerer. Halos hindi ito nangyayari na kahit pa sa anak ng isang maharlika na matalik na kaibigan ng hari, ang apprentice ng Grandmaster ay ang nakatatandang kapatid ni Mira kaya personal niyang gusto si Kunan, ngunit ang mga Royal Sorcerer ay hindi naaapektuhan ng ranggo o kapangyarihan. Sa una ay balak talagang tanggihan ng Grandmaster ang kahilingan, kahit gaano pa kakilala at konektado si Kunan ngunit nang simulan niyang basahin ang file ni Kunan, doon niya napagtanto ang isang bagay at ang batang ito ay maaaring talagang espesyal.